Pagpalang araw po sa ating lahat at smile naman po lahat. Salamat po sa ating Panginoong Diyos at parang kailan lang prayer meeting at ngayon ay ito na naman po, no? Now, itutuloy po natin yung Ephesians chapter 3 verse 3. Pakibasa na po. How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Okay, let us pray. Panginoon, maraming salamat po. Napakabuti niyo po sa amin. Salamat Lord sa buhay, pagkakataon, nagising pa ho kami. Salamat sa lahat ng pribilehiyo. Salamat sa proteksyon. Salamat sa probisyon. Lord, we don't deserve this, pero ganun kakamabiyaya mahabagin. Napakabuti mo sa amin. Sabi mo nga wala kang i-withhold sa amin na ikabubuti namin. Kaya patawarin niyo po kami, Panginoon. Alam po namin, nagkakasala kami sa iyo every day, sa isip, salita at sa gawa. Kaya, again, Lord, cleanse us by your purest blood and make us white as snow. Ganun din, Lord, dayaan niyo po na malayang kumilos ang God the Holy Spirit. Katagpuin po kami. Nagmamakaawa po kami sa sapat na biyaya, karunungan, pangunawa. Lalo na alam namin ang Diablo ko kontra dito. Ayaw niyang makakapakinig kami at yung mapapakinggan namin ay maitatanim sa matabang puso't isip namin at maisa sa buhay. At ito po ay magiging mabunga. Lord, tulungan niyo po kami at iwaksin mo rin po ang gawa ng kaaway. Again, Lord, thank you for shedding your blood on the cross and for dying for us. Thank you, Lord. Maraming salamat. Kahabagan niyo po ang inyong abang lingkod. Kung may taas, kami po ang may baba. At makita po ang kapangyarihan, kalakasan mo, di po kayo naanamin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Sabi dito, how that by revelation he made known unto me the mystery. So, we tackle about the revelation, the mystery, as I wrote afore in few words. Now, additional lang po ito, no? Sabi, sa bagong tipan daw, ang mystery, it identifies truth that was previously hidden from common. So, dati, nakatago ito, no? Sa common knowledge, but is now revealed, ni-reveal na, kaya nga yung revelation ay instruction revealed, at yung mystery ay yung hidden truth. Now, sabi, it was not hidden, previously hidden from the common knowledge, but is now revealed, discernible only by the aid of the Holy Spirit. Tandaan niyo po, kung wala ang Holy Spirit, mananatili itong mystery. Hindi ito nakita ni Pablo because he's good, because he's studious, mapag-aral siya, mabait siya, no. Kasi talagang nakita lang to ni Paul through the aid, sa tulong ng God the Holy Spirit. Tandaan niyo po ito. Nung the first time we get to know God, we got saved, hindi naman tayo marunong mag-pray. Tama po ba? Marunong ba na tayo kagad mag-soul win, mag-disciple? Hindi eh. Pero unti-unti ang God the Holy Spirit ang teacher natin. Ang Diyos mismo tinuturuan niya tayo, lalo na there are mysteries in the Bible, there are parang hard teachings, deep, malalim. Pero as time goes by, no, yung dahil may parakletos, meaning may God the Holy Spirit who will come alongside us, parang yaya natin na tinuturuan tayo, di ba? Naalala nyo yung pag may yaya, may bata, wag to, ganito, ganyan, aalalayan. So, ganun din ang God the Holy Spirit sa atin. Pakibasa po yung mga talata. Now to him that is a power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, but now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the what? Revelation of the mystery. Instruction revealed, yung revelation, sabi, di ba? Naked, instruction revealed, at sabi yung mystery, ito'y hidden truth, ngayon hindi na,
which was kept secret since the world began. Inuulit ko po, kagaya ng ating pinag-aaralan, ipinapaliwanag dito, the M&M. Again, what is the first M? That is the mission or the ministry of Paul to the Gentiles. God used Paul, the greatest apostle of all times, to share the gospel to the Gentiles. At sino yung recipient nun? Me, you, all of us, mga Gentiles tayo. Kasi dito pinakikita ng Bible, the God of the Bible, and the God Himself, na siya ay just God. Sabihin niyo patas. Wala siyang sinisino, wala siyang paborito, anumang itsura mo, babae, lalaki, anumang lahi mo, itim, puti, dilaw, brown, I cannot hear you, ay lahat ay ililigtas niya. Ang gospel ay hindi lang exclusive sa iisa o ilang pamilya o lahi, kundi para sa lahat. At pinakita dito yung misteryo na kung saan ang Jewish Christians, yung masisave na Jewish, tsaka mga Gentiles ay magiging isang pamilya. Isang katawan ni Kristo. Alam niyo po ba ang church? It is a composition of the Jewish and the Gentiles, believers or saved or Christians. Na dati ay alam natin hiwalay ang Jewish at Gentiles because they considered Gentiles what? Unclean, dirty, sinful, sinners. At sila naman ay mayabang, self-righteous, holier than thou, pero ngayon napag-isa na. At hindi yan nakita mula noong since the world began. But right now, it was revealed. And it is not a mystery right now because God revealed it, the divine author revealed it to the human author, si Paul, at ngayon na ipaliwanag sa atin. You know, sana wag tayong magkaroon ng hydrocephalus, no? Not the literal na sakit, kundi yumabang tayo kasi syempre nalalaman natin to through Paul at kung duduluhin natin through God the Holy Spirit. Eh syempre yung iba hindi to maintindihan. You know what? Masakit, no, na malaman, no? May maganong tao na hindi niya maintindihan. Pero kung makikita niyo kasi, ang sabi nga, di ba, why God use parables? Kasi nga sabi ng Bible, yung parables sa ating mga saved, blessing yon. Nakikita natin yun, naiintindihan natin, it was revealed to us. But to the ungodly, to the unbelievers, ano yun? Hiwaga, hindi niya maintindihan kasi nga wala siyang espiritu ng Diyos. Amen? Kaya nga nakita nyo, tayo nakikita natin, naiintindihan natin. Kaya ngayon dapat nyo pag hindi ko naintindihan ang preaching ni Pastor, there is something wrong. Number one, baka hindi ka saved. Kasi tandaan nyo, pag saved ka, sinong papasok sa iyo? Espiritu ng Diablo o Diyos? Diyos. So dapat naintindihan mo yung preaching. Pag hindi mo naintindihan, o kaya isang oras ka dito, ilang taon ka na dito, walang pumapasok na message, may kumukontra, may kaaway, there's something wrong. Ba't ka bulag, ba't ka bingi? Because the God of this world, Satan, hath blinded their hearts and their minds. Pag ang puso mo bulag, may kalyo, pati mata mo tenga, bingi, mata mo di makakita, ay there's something wrong. Nasa iyo pa rin ang espiritu ng Diablo. Dahil ang Diablo ayaw niyang makakita ka eh. Lest, di ba, the gospel, yung light of the gospel, shine on us at tayo ay ma-enlighten at tayo ay ma-save. Kaya sana ngayon naintindihan niyo yung bawat preaching natin. At sana po na-appreciate natin. At ano tayo, yung nai-inspired tayo rito, excited tayo dito. Amen? Now is made manifest and by the scriptures of the prophets according to the commandment of everlasting God, made known, kanino? To all nations for the obedience of faith. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, kaya isipin niyo bakit hanggang ngayon, yung mga Hudyo, hindi naniniwalang si Jesus ay Mesaya? Nanatiling misteryo pa rin sa kanila. Pero, baligtarin natin. Bakit naman yung mga hintil na walang dugo, walang lahi ng Panginoong Jesus ay nasave? I cannot hear you. Praise God naman doon, no?
Doon naman sa isa, nakalulungkot. Alam niyo po ba kung dapat sino ngayon ang talagang nakikipagbaka, handang mamatay? Yun yung mga Hudyo. I cannot hear you. Kasi sa kanila nagmula eh. Pero nakita nyo, because, tingnan niyo po ko, dahil tinalikuran nila ang Diyos. Dahil dinuraan nila ang Diyos, they deny Jesus. They blaspheme Jesus. And ang tingin lang nila kay Jesus, tao lamang, guro lamang, propeta lamang, anak lamang ng isang karpintero. Tingnan nyo. Naalala nyo, sabi ni Poncio Pilato, ito yung Diyos nyo. Sabi, hindi namin Diyos yan. Sabi ni Pilato, di ba, maghuhugas ako ng kamay ko. Sabi na, di ba, bigay nyo sa amin yan. Kami mananagot yan. Kaya up to now, tignan nyo, walang kapayapaan ng Israel. Up to now, ang mga anak nila, tingnan nyo 2,000 years ago. Sabi nyo, 2,000 years ago. Ang Israel parang sinumpa. Hindi natigil ang digmaan. Tingin mo kayo sa akin, gusto nyo ng kapayapaan sa pamilya, sa lugar natin, tanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos tagapagligtas. Alam niyo kung bakit? Pag yan ay binlaspim mo, tinalikuran mo, dinenay mo, alam niyo yung sabi ng matatanda, para ka nagtampo sa bigas. Hello? Diyos yan eh. Kaya nga nakita niyo ang Israel nakalulungkot. Hanggang ngayon, bulag. Pastor, kailan ba sila maliliwanagan? Sa tribulation period. Dahil ang kakampihan nila, they thought, yung kakampihan nila, ang true Messiah. Pero makikita nila sa kalagitnaan ng 3.5 taon, sa 7 taon, kalahati ng 3.5, makikita nila, wow, this is the false Messiah. This is the Antichrist, the beast. Lalabas sila. At doon lang nila ma-realize, magre-reflect sila. Naku, yung pinapako natin sa cross ng Kalbaryo, most probably 33 AD, ang siyang totoong Heso Kristo. Amen? Sana church, makita nyo, sabihin nyo nga po na, ano yung sinisigaw natin? God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. You know what? Sabihin nyo sa katabi nyo, ang palad po natin. Sipin nyo po, kahit doon ka pinanganak sa Israel, nakita mo doon yung tomb ni Jesus, pero hindi ka naman naniwala. Anong saysay nun? Alam niyo, anong bisa or effect nun? Wala. Pero kahit hindi ka doon na pinanganak, hindi ka nakatungtong sa lupa ng Israel, sa Bethlehem, di mo nakita kung saan siya pinanganak, saan siya nilibing, pero nabasa mo, narinig mo, pinaniwalaan mo. Naalala niyo po yung sabi ni Jesus. Diba, marami nagsasabi niya, bakit hindi natin na-experience o sana pinanganak tayo nung time ni Jesus? Makita man lang natin, marinig natin. Pero diba, ang sabi ni Jesus nga, mapalad yung hindi ako nakita. Hindi ako narinig, pero naniwala, nanampalataya. Kaya sabi niyo, mapalad tayo. Ang masakit, alam niyo po ang masakit, para mga Israelita, yung mga panahon na yon, mga hintil na nakarinig kay Jesus, pero hindi nanampalataya. Ganon din, tingnan niyo, ganon din ngayon. Nakalulungkot kung ang mga anak natin, asawa, magulang, kapatid, apo, kaklase, katrabaho na na-share na about the gospel. May Diyos na bumaba sa lupa, nagkatawang lupa, nagbus ng dugo, namatay para sa atin, inilibing pero 3 araw ay nabuhay na muli, pero hindi sila nanampalataya. Ang tawag sa mga tao ngayon, kawawa. Ba? Ang palad mo na, narinig mo na eh. Pero mapalad naman yung mga tao na narinig, inamin kasalanan, pinagsisihan, tinalikuran, at nanampalatayang si Jesus ang daan, katotohanan at buhay. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory.
But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Ni hindi na pagkilala na sinumang pinuno, which none of the princes of this world knew. For had they known it, kung alam lang nila, they would not have crucified. Hindi nila ipapako sa cross ang the Lord of glory, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Di ba alam niyo yan? Tignan niyo po ako. Yung istorya na tinapon niya. Kala niya bato lang. Bato lang. Di niya alam, diamond pala. Ang laking panghihinayang. Sabi niyo panghihinayang. Diba? Akala niya, just a simple stone. Di niya alam, diamante, napakamahal pala. Alam niyo, nakalulungkot. Yung mga sinabi, mga pinuno, kung alam nila na yung pinako nila si Kristo, ay hindi nila sana gagawin yun. Kaya lang, bakit nagagawa yun ng tao? Para ngayon, kasi ang tao inuuna ang sarili. Pamilya, trabaho, pag-aaral, love life. I cannot hear you. Kasalanan, kalayawan, kaya hindi nauunan ng taong Diyos eh. Sayang, no? Sabi niyo, sayang. Kaya lang, tingnan nyo, may nagsisi ba sa una? Madalas ang pagsisisi saan? Sa huli. Ang masakit, kung malaman mo, nasa impyerno ka na. Pero ngayon, itong good news. Nakikinig, nanonood, sa bahay, trabaho, saan ka man, bumabiyahe ka, may pagkakataon ka, recess mo, sa school, etc. Narinig mo ito. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos tagapagligtas, manampalataya ka. Amen? Yun ang magliligtas sa iyo. Yung biyaya ng Diyos. For by grace are you saved through faith, nanampalataya ka, you believe Jesus through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Jesus, tandaan niyo, si Jesus ang pasaporte sa langit. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him. Alam niyo, sarap, no? Kaya lang, ganun talaga eh. We should thank God and praise God na naliwanagan tayo. Nakita ng mga mata natin, narinig natin, pumasok sa puso natin, pero yung iba kasi hindi eh. Anong gagawin natin ngayon sa mga unbeliever nating kaibigan, kamag-anak, kapatid? We need to pray hard for them. We need to share the gospel to them. Wag nating yung sawaan ba yun? Manlupay-pay, sawaan. Let us not stop kasi yun na lang magagawa natin. Habang may buhay, kasi pagpatay ng tao, tapos na. Maybe, tingnan nyo may mga mahal kayo sa buhay, ayaw na mag-church. Keep on praying for them. No? Kasi tandaan nyo, habang buhay, may pag-asa. Pagpatay, wala na eh. Naalala nyo yung istorya ni David? Yung anak nila ni Bathsheba. Remember, nung may sakit yung baby, nagpa-fasting siya, iyak siya ng iyak. Pero di ba dumating yung panahon, yung anak niya namatay. So nagtaka yung mga kasama niya sa kanyang kaharian na bakit nung may sakit, iyak ka ng iyak, di ka kumakain. Ba't nung namatay, doon ka na kumain? Hello? Alam niyo kung bakit? Sabi ni David, kaya ako ginawa na umiiyak ako, nananalangin ako, hindi ako kumakain, nag-aayuno ako. Baka maawa ang Panginoon at gumaling siya at mabuhay siya. Pero nung namatay na siya, wala na akong magagawa. Kaya nga sabi ni David, tingin nyo, bakit tayo naniniwala na ang mga babies pupunta ng langit? Alam niyo kung bakit? Sabi ni David,
dadating ang panahon, magkikita kami. Bakit? Yung patay, di na yung makakabalik eh. And as it is appointed that the man wants to die after this judgment. Meaning, langit at impyerno. Sabi niya, yung bata hindi makakabalik. Pero ako pwede ako pumunta sa kinalagyan ng bata. Saan yun? Sa langit. Amen? Pero huwag tayong mag-expect na matanda na tayo, may chance tayo. I cannot hear you. Hindi na tayo baby, hindi na tayo inosente. Alam na natin ang tama at mali. Kaya tayo, hindi na tayo pwedeng mag-reason out na, ay, save ako eh. Hindi. Alam mo na ang tama at mali eh. Ang save, yung mga bata, inosente pa sila. Hindi pa nila alam ang tama at mali. Samantalang tayo, alam na natin eh. Knowledgeable na tayo, alam na natin di na tayo inosente. Kaya tayo, pagka tayo namatay ngayon, wala kang Jesus. Sabi niya, sa katabi niya, wala kang Jesus. Impyerno ka. Reality yan. Fact yan. Sinabi ng Bible yan. Kaya nga tingin niyo, napakasarap habang buhay ka, may Jesus ka. Kasi tandaan niyo, tingin niyo po ako, sa Bible, kahit anong pogi mo, hindi naman magdadala sa iyo yan sa langit. Anong sikat mo? Wala. Anong yaman mo? Ganda mo? Wala. Talino mo? Wala. Ang magdadala sa iyo sa langit, hindi yung ginawa mo, wala. Zero yun. Ginawa ko, zero yun. Ang magdadala sa iyo sa langit, kung ano yung ginawa ni Jesus. But God hath revealed them unto us. Anong ginawa ng Panginoon? Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. God the Holy Spirit. Sapagkat nagsisiyasat ng ang Espiritu. For the Spirit searcheth all things. Sapagkat nagsisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. O ang malalalim ng mga bagay ng Diyos. You know what? Tingnan niyo po walang yayabang. Pero paano mo nalalaman na ikaw ay nagmamature? Meaning, ikaw ay nag-grow. Ikaw ay nagpa-progress. Ikaw ay lumalago. Kasi tingnan nyo, ang sabi ng Bible, di ba? Ang baby, ang gusto niyan milk. Pero pagka tumatanda na yan, parang tayo, nung baby tayo, milk. Pero napapansin mo, biglang pag mga 4 months, 6 months yung baby, you will mash the potato, yung vegetables, you're beginning to introduce them those solid food. Napakonti-konti, although hindi pa siya meat, konti-konti nakakakain siya ng solid. Nakikita niyo, di ba, yung, I still remember, Gerber ba yun? May mga pinapakain, napakonti-konti. Yung akala mo, parang same lang na Gerber, pero may nakalagay na chicken, beef, di ba? Lahat, banana, etc., broccoli, etc., no? So, tingin nyo, meaning, nag-grow na yung bata. Dati, milk lang kaya niya, pero habang tumatanda siya, sumusolid na. Pansinin nyo tayo ngayon, panahon natin, tayo ba, payag ka ba, gatas ka lang? Di ba parang pakiramdam mo, mamatay ka. Gusto mo karne. Ganon din, tignan nyo po. Tingin mo kayo sa akin. Pagka tayo naglalago na tayo sa Espiritu, ang God, the Holy Spirit, sabi, but God had revealed them unto us by His Spirit. Sino daw nag-reveal nun sa kanila? Ang Diyos. The Spirit searcheth all things. Yet the deep things of God. Kaya ngayon, praise God. Kaya natin to, meron tayong ganito, ay ang God, the Holy Spirit, ang nag-share sa atin yan, nagbibigay sa atin ng karunungan, pinapaunawa sa atin. Ang Diyos kasi, ano naman yan sabi nga, if any of you lack wisdom, let him ask of God, because our God is a liberal God, a generous God. So, bibigyan niya tayo ng karunungan. At salamat, no? Masarap nga natututo tayo, pero ito, iwas. Sabi niyo, iwas. Ingat. Kasi alam niyo kung bakit? Marami ding nag-aaral na hindi mula sa God the Holy Spirit, sa sarili niya, na ang nagiging dulo, nagiging siyang kulto. Alam niyo kung ano yun? Yung sayabang niya, magaling pa siya sa Diyos. Magaling pa siya sa Biblia. Sabi niya, naliligaw. Alam niyo yung parang si Satan, may Diyos Pero dahil matalino siya, God gave him the wisdom, nagsarili siya. Nagtayo siya ng sarili niyang religion. Ingat. You know what? Tingnan niyo po ako.
Bakit sa atin ngayon napakaraming religion? Mostly, yung mga founder niyan, yun ang parang nagiging Diyos nila. Ingat, alam niyo kung bakit. Minsan kasi lalo na ngayon sa Facebook, YouTube, I can tell you, Google, ang dami kang mababasa, ang dami kang maririnig, makikita. Ngayon, susundan-sundan mo, di mo alam, naligaw ka na pala. Bakit? Dito pa rin tayo. Sabi niyo, Bible pa rin. Because Bible is the absolute truth. Meaning, walang error diyan. Sa akin may error, kay John MacArthur may error, I cannot hear you, pero Bible, walang error. It is an inerrant, infallible Word of God. And it is inspired. Yung mga sulat namin, mga preaching namin, oo, galing naman yun sa Bible. Pero kung gusto mo nang walang mali, ito. Amen? Pag hindi na galing sa Bible ang turo namin, error na yun. There are 7 aspects of the mystery concerning that period known as the times of the Gentiles. Number 1, the mystery of incarnation. Pakibasa nga po. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. The mystery of incarnation, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ. For in Jesus dwelleth, ano daw? All the fullness of the Godhead bodily. Kaya tingnan nyo, mystery of incarnation. Kasi maraming di naniniwala. Paano kami maniniwalang si Jesus ay Diyos? 100% man. Sabihin niyo, tao 100%. Ang nakalimutan nila, ang sabi, ang Diyos ay nagkatawang lupa. Tingnan nyo, John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung mapapansin nyo, ganito, pag nagbabasa tayo ng Bible, bakit kinapital letter yung W? Di ba dapat pwede namang small letter? Kasi ini-emphasize doon na sino ba tong word na ito? Ang word na ito ay si Jesus Christ. Meaning, nang pasimula pa lang, in the beginning, nandun na, word. In the beginning was the Word. And the Word, tingnan nyo in the beginning, nandun na ang Word. Before the creation of this world, tandaan natin, nandun na siya. He's the Alpha. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Di ba kanina, yung in Him dwelleth all the fullness of God. Yung Godhead, meaning, in the beginning, andun si Jesus, andun yung Ama. And the Word was with God, and the Word was God. Gets niyo po, no? Kaya nga nakalulungkot, ba't ang daming tao kasi nga dahil siyempre ang Diablo yun ang gusto niya to steal, sabi niya magnakaw, pumatay, mangwasak. Bakit? Pag, kunyari, God forbid, napunta ka sa ganung samahan, ay si Kristo ay hindi Diyos. Kunyari, nandun kayo sa kapilyang gano'n, tinuturo ng leader, ay si Kristo hindi Diyos, siya'y tao lamang. O patay. Ano man hindi, na ano ka na, yung na-hypnotize ka na, nabulag ka na, na-brainwash ka na. Ay si Kristo pala hindi Diyos. Pero ito sinabi si Kristo ay Diyos. Verse 2. The same was in the beginning with God. And verse 3, all things were made by Him. Tandaan nyo, and without Him was not anything made that was made. Lahat daw ng mga bagay ay gawa niya. Isipin nyo, tingin ho kayo sa akin, ngayon ba, may tao bang kayang gumawa ng araw? Buwan? Tingnan nyo po ako. Sino dito yung walang pera? Marami. Pero gusto nyo pa magkaroon. Sabihin mo ngayon, magkapera ako. O kunyari, sino gusto tumangkad? Maggawin mo akong 6-footer. Wala nun. Diyos lang makagagawa nun. O gusto ko mababuhay ko? Wala.
Diyos lang makakagawa nun. Sabi, all things were made by God. Itong word na ito, sino yun? Jesus Christ. And without Jesus or the word, was not anything made that was made. Now, tingnan niyo po, pinaliwanag din, siya rin yung light. And then, verse 14, and the word, Jesus, was made flesh or became flesh, nagkatawang lupa, and dwelt among us. Nakasama natin, sabi. Sa time nila dyan, nakasama nila. And we beheld His glory. Tingin nyo, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Tingin nyo kayo sa akin. Isipin nyo, nakita nila yung kaluwalhatian ng Diyos through Jesus. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father. Kaluwalhatiang gaya ng sa bugtong na Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Isipin niyo po ito. I'm just observing. Nung nakaraang FIBA, di ba, nandito yung mga NBA players na sikat. Pero nyo, kunyari, duman lang si Luka. Pampira, para silang, alam mo yun, parang hanggang ngayon may ano pa eh. May hangover. Hindi pa sila makamubon, sabi nga nung isang tao, sana FIBA uli. Meaning, nakita lang nila, player lang NBA player lang. Ganun na sila. Parang ayaw na nilang mawala sa time na yon, sa moment na yon. How much more kung ang Diyos ang nakita mo? Hello? Tignan nyo, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kaya nga, church, we should thank God. The mystery of incarnation. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Praise God. Amen? Kaya nga, church, salamat may mystery of incarnation. Then, mystery of the gospel. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel. And for me, the mystery of the gospel, sabi ni Paul, and for me, that utterance may be given unto me upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan, boldness, ang hiwaga, the mystery ng ebanghelyo o mabuting balita. Church, singin niyo po the mystery of the gospel. The mystery of Christ and His church. Ephesians 5:32. Madalas na babanggit ito, madalas lalo pag sa kasalan. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church, mystery of the indwelling of Christ, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Ano daw tong hiwaga na ito sa gitna ng mga intil na ito'y si Kristo na nasa inyo? Sabi niyo, Christ in us. Kristo na nasa atin. Na pag-asa ng ninyo sa kaluwalhatian. The hope of the glory. Alam niyo anong mystery ito? The mystery of the indwelling of Christ. Tingin ho kayo sa akin. Biruin niyo po, bilang tao, marami tayong gusto sa buhay natin. Marami. Ako, bata pa lang ko, naalala ko noon, pangarap ko magpulis. Siyempre, tatay ko pulis, lolo ko pulis. Yun ang pangarap ko. Pero siyempre, habang tumatanda ka, naiiba. Tama. So, marami ka na uling bagong pangarap. Pero alam niyo po ba, itong pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hindi yung nakilala ko, yung asawa ko, na-inlove ako, nagkaanak ako. Di ba, ang sarap nun? Sino dito yung mga tatay at nanay? Di ba yung una kang nagkaanak, parang wow. Di ba, una yung magkaroon ka ng asawa, wow, kinumpleto ko nito. Then nagkaanak ka, wow, sobra-sobra na Lord. Pero alam nyo ito, ang pinakamaganda na hindi mo makakalimutan sa buhay mo na nangyari, yung nakilala mo si Jesus. Yung naligtas ka. Surpassion. Talagang wala. Tapos lahat yun. Although mananatiling blessing yun, masaya yung pagkakataon na yun, memorable yun, hindi na yung mabubura. Pero ang pinakamasarap na hindi mo makakalimutang pagkakataon, yun yung si Kristo'y nanahan sa'yo. Naalala ko nung ako'y na-save,
Sabi ko, ano to? Ano tong pakiramdam na to? Ano tong eksperyensya na ito? Sobra, hindi ko mapaliwanag. Sobrang saya ko. At hanggang ngayon, nandun siya. Sabi niyo, nandun siya. Ang totoong ligtas, di nawawala yan. Andyan siya. Sinakatira siya sa iyo eh. Alam niyo yun, ang ganda eh. Di ba sa bagong tipan, ang Diyos di na umaalis. Once na tinanggap mo si Jesus, nanampalataya kay Jesus bilang iyong Diyos, tagapagligtas, nandun na siya. Hindi siya umaalis. Hindi kagaya ng lumang tipan, if you remember kay King Saul, diba, umaalis ang Diyos. Ang Espiritu ng Diyos umaalis. Pagka hindi ka na gumagawa ng tama, ikaw ay gumagawa na ng kasalanan, nagdi-disobey ka na sa Kanya, alis siya. Pero ngayon, di ba, nakatira siya. Yung mystery of the indwelling of Christ. Nakatira si Kristo. Kaya pansinin niyo po, kahit anong bigat ng problema, tukso, pang-uusig, nasusustain tayo. We can survive. We can go on, we can move on. Because nandun si Kristo eh. Pero kung wala ang Panginoon, I doubt it. Ngayon, yung mga nangyayaring problema sa bawat isa, pamilya, kaya natin. Kaya salamat, no? Praise God for that. Panglima, ito yung tinatalakay natin. Yung misteryo ng both Jews and Gentiles in one body. The body of Christ, and Jesus Christ is the head. Amen? Na wala ng pagkakaiba yung Hudyo at Hintil. Ang misteryo ng kaharian ng kalangitan, the kingdom of heaven. Matthew 13, mahaba po yun. Pakibasa na lang. Ito naman yung misteryo o hiwaga ng rapture. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Wow. Sabi ni Paul, no? And he wrote it in the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Behold, sabi niya, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. I show you a mystery. We shall not all sleep. Di tayong lahat ay mga mamatay. Alam niyo ba yun? Di lahat tayo mga mamatay. But we shall all be changed. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. We shall all be changed. Diba? Naalala niyo yung kantang yan? Na 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 na. We shall all be changed. Mababago tayo. For example, right now, ngayon dumating ang Panginoon. Tingnan niyo po ako. Ngayon dumating ang Panginoon. Itong vile body na ito, itong mortal na katawan na ito, will be changed into an immortal body. This body will be changed into a glorified body. This corruptible body, tingin niyo yung corruptible, di ba? Sipin niyo, daming sakit. Pero alam niyo ba, pag ako na-rapture ako, kasama ko kayo, itong katawan tong maraming sakit, maraming hapdi, maraming iyak, it will be changed. We will have an immortal body. Sabi niyo, katawang hindi nasisira. Di ba? Incorruptible na body, immortal, di ba? A glorified one. Ang sarap. Di ba? Church, hindi ka pa ba kakampi kay Jesus yan? Hindi mo pa ba pananampalatayanan yan? And God is offering us this, all these privileges na walang bayad. Sabi niyo, libre. May sakit ka. Pag nanampalataya ka kay Jesus, kasama kang iaakyat niya. Lahat yan, iiwan mo. Ito, mga damit na to, itong salamin na to, iwan yan. Akyat niya yung katawan mo, papalitan niya yung katawan na kagaya ng anghel. Sipin nyo, hindi tumatanda. Katawan na hindi nagkakasakit. Tingnan niyo pa ako, katawang hindi namamatay. Katawan na, tingnan nyo, wala na. Puro Panginoon na lang. Hindi na magkakasala.
Alam niyo ba isang pinakamasarap do'n, meron ka ng katawan na ang gagawin na lang niya manambahan, maglingkod. Napakasarap po. Ang sarap ma-save. Ang sarap ng may Jesus. Isipin niyo po, pagka ano't ano mangyari, the mystery of the rapture, we shall all be changed. Di ko alam. Sabi lang ng mga ibang Bible scholars, yung katawan daw natin, maybe in our prime, alam niyo yung prime, most probably mga 20 to 25 years old ang katawan mo. Pero pagdating dun wala na yabangan dun. Sa langit, baka sabihin nyo, tignan nyo, change ako para ako nagpa-botox. Kasi, tingnan nyo, yung mga nahulog nating ngipin Diba, wala na tayong mga ngipin. Kaya marami sa atin, wala nang lumubog na Wala nang ngipin kasi. Gaganon uli yan. Yung mga wrinkles. Hello? Tapos yung katawan ko, di na ganun. Pari ko. Tumigas. Pinalo ko ng Lord. Tumunok ko. Wow! Kasi yung pakiramdam mo, hindi yung parang isang bulati na lang. Pamamamatay ka na. Kayo ba pag natutulog kayo, matatanda, may mga panahon ba na buhay pa ba ako? Sino nakakaranas yan? Buhay pa ba ako? Tapos, di makahinga. Tapos, tapos, parang di ka na huminga. Tapos, Lord, salamat, buhay pa ako. Salamat. Patawad. Salamat. Ako, araw-araw po yun. Ang may sakit sa puso, may sakit din sa kidney, may sakit din sa abdo, sa asukal, sa high blood. Yun ang naranasan. Pero di ba, sino dito yung araw-araw pinupulikat? Ako lang? Araw-araw. I praise God, andyan ng Diyos. Tsaka alam niyo kung sino? My sister and my wife. Pastor, bakit? Han! Kahit anong tulog niya, teka lang. Lalagay niya ng langis, hihilutin niya, pray ako ng pray. Pray mo, konti gas. Nagigising ba kayo ng ganon, hating gabi? Usually, mga hating gabi pa madaling araw. Iihi. Alam na alam mo. Which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Sa isang banda, akala kasi ni Satan at ng mga demonyo at ng mga kampon niya, like for example, right now, the one world government, the beast and the Antichrist and the false prophet, mula noon may kontra na sa Panginoon. Kaya nila kinrucify si Lord kasi akala nila matatapos. That's the answer. Yun ang solusyon. Pag napatay nila si Kristo, tapos na. Walang tagapagligtas. Hindi nila alam, yun yung kapangyarihan. Because without the shedding of blood, there is no remission. At kailangang may magbayad ng kasalanan. Akala niya nanalo siya, pero hindi niya alam, lalo siyang natalo. Akala niya nasolusyonan niya yung problema niya, pero lalong hindi niya nasolusyonan. You know why? Sa pagkabuhos ng dugo ni Kristo, pagkamatay niya, yun sagot para ang tao magkaroon ng kaligtasan. Amen? Marami kang kwento. Sabi nga ng ibang mga pastor, mga theologian, siguro nung pinapako si Kristo, binubugbog, nakikita nila, humihina, naghihingalo. Siguro nagpa-party pa sila. Pero hindi nila alam. Alam niyo yung Panginoon, alam niyo yung bida. Papabugbog muna. Hindi nila alam na ang huling halakhak na sa Diyos. Bakit? Kailangan niyang daanan yung ganong process. Para sa pagbuhos ng dugo, kamatayan niya, nilibing, and they thought, panalo sila, pero talo sila. Kasi alam natin, yun yung kapangyarihan. Yun yung gospel. Through that, maliligtas tayo. Amen. Without the gospel, ano yung gospel? Nagkatawang lupa, nagbuhos ng dugo, namatay, inilibing, di ba?
at ikatlong araw na buhay na muli. Siguro nung nakita nila, no, lalo na nakita nila na buhay na muli. Siguro grabing tremble. Alam niyo yung takot, nanginig sila. Wow, kala natin panalo. Yung pala mabubuhay na muli. I cannot hear you. Church, tingin niyo po if I were you ngayon sa mensahe natin, salamat tayo sa Diyos. Ang Diyos natin nagsakripisyo. Nagbuhos ng dugo, namatay. Sipin yun, namatay. At sa kanyang kamatayan, inilibing siya, 3 araw siya doon, pero sa ikatlong araw na buhay na muli. Tandaan nyo, yung resurrection, lahat yan magkakasama yan. Patunay na ang Diyos natin ay buhay at pinakamakapangyarihan. Pagka hindi ka pa kumampi sa Kanya, kawawa, talo ka. Pero pag kumampi ka sa Kanya, panalo ka. God bless you all and thank you po, Brother Biggs. Amen. Thank you po, Pastor, sa message. Tayo po tayong lahat. At samahan niyo po akong manalangin. Let's all pray. Amang Diyos na dakila at banal, salamat, Panginoon, sa topic, Panginoon, sa mission and ministry of Paul. Ganun din sa mystery na itinapik po, Panginoon, sa misteryo, Panginoon, kung saan kami yon, Panginoon, yung mga hintil ay kabilang na sa isang katawan sa church, Panginoon. Salamat po sa sakripisyo mo, aming Diyos. At alam namin, malabo na makamit namin ang kaligtasan sa langit, sa piling mo. Maliban, Panginoon, kung hindi ka po bumaba dito sa lupa, you suffer and died for us, Panginoon, para sa aming kasalanan. Salamat, Panginoon, at inabot mo kami. At tunay na wala na dapat kaming ibang hilingin pa, Panginoon. At salamat, Lord, sa message na ito, Panginoon, sa truths na natutunan namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag yumabang, Panginoon. Huwag maging head knowledge lang ito, kundi dahil yamang nalalaman po namin na inabot mo rin kaming mga hintil, Panginoon. We are to share the gospel also, Panginoon, sa ibang mga tao, Panginoon. Ganun din sa aming pamilya, mga kakilala, hindi kakilala, kapwa namin tao, Panginoon, nangangailangan ng Kristo sa buhay nila. Panginoon, bigyan niyo po ng courage ang bawat isa to share the gospel. At huwag kaming mahirate, Panginoon, dun sa aming mga comfort zone, sa mga comfort place namin, kung saan, Panginoon, naging idle po kami, hindi kami nakakapagbahagi. At Lord, in all platforms, mapa cellphone man ito, social media, bigyan niyo po, Panginoon, ng tapang ang mga kapatiran at iba pa po mga Kristiyano sa buong mundo na ma-share po ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, Panginoon. Thank you, Lord, for the message, Panginoon, sa correction. Salamat, Panginoon, naway baunin namin to ng may kagalakan. At Panginoon, sa aming pagbibigayan, help us to give, Panginoon, na nararapat upang magamit po sa ikalalago ng iyong gawain. At gabayin niyo po kami sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Baunin namin ng may kagalakan ng mensahe mo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.